live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naihain na ng Senate Impeachment Court ang subpoena sa Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Isa po siya sa mga witness na ipinatatawag ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ipapakontempt umano si Lopez kung hindi susunod sa subpoena, pero maikling tugon niya nang tanungin kung pupunta, maghanda sa bagyong Inday. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nobody can just come in here and demand to transfer me in the middle of the night. I have my right. Isang araw matapos ipalabas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang video ng umiiyak niyang Chief of Staff nung nakadetene ito sa kamera, dumating kanina sa Senado si Attorney Zuleika Lopez para makipagpulong sa Senate Secretary na nagsisilbing clerk of the impeachment court. Paglabas ni Lopez matapos ang isang oras, hindi siya sumagot ng direkta sa tanong ng media. Nagbigay lang siya ng maikling pahayag. Good morning, everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. Hindi na nagdetalye si Lopez kung aling bagyo ang tinutukoy niya, ang papalapit na Typhoon Inday o ang bise na may palayaw na Inday. Hindi pinalampas ng prosecution ang sinabi ni Lopez. Mag-ready lang tayo. Para sa bagyo ha, hindi dun sa impeachment kasi nakahanda naman po yung prosecutors. Matagal na nakahanda. Isa si Lopez sa tatlong witness na pinatatawag ng prosecution sa pagpapatuloy na impeachment trial sa susunod na linggo. Pero ayon sa Senate Secretary, hindi ito ang pakay ng aid ng bise. Ang pulong tungkol lang daw sa mga bagay na inaayos para sa defense team ng bise. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. Doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course. They asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman. Napag-usapan rin daw ang security arrangement sakaling bumisita uli si Duterte sa Senado, gaya ng ginawa niya nitong Martes nang makipag-meeting sa kanyang mga abogado. Sabi ko, we're always ready to coordinate, no? In fact, I had the Sergeant-at-Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Sabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na iserve na ang subpoena kay Lopez. Doon matatagpuan ang mga katagang fail not. Nangangahulugan daw na mahigpit ang utos na dumalo ito sa pagdinig. Nang tanongin ng media si Lopez, Will you be attending, ma'am? The trial next week po, ma'am. Good morning, everyone. may paalala naman ang impeachment court sa mga pinapatawag ng korte. Kapag pinasampina ka, wala kang karapatan tumanggi except for certain exceptions. No? Pag hindi ka sumunod doon, mako-contempt of court ka. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na itigil na ang pamumulitika. Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Sinabi ito ng bise sa isang panayam sa kanyang pagbisita sa Hinatuan, Surigao del Sur kahapon. Sa gitna yan ng nagpapatuloy na impeachment trial sa kanya. Isa pang panawagan ni Duterte sa pamahalaan, tutukan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Anya, matagal nang hinihintay ng ating mga kababayan na maging mas maayos ang kanilang buhay. Dama na ang epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday sa ilang lugar sa Mindanao. May tulay na bumigay at ilang lugar na binaha, habang malalakas na alon naman ang dala ng bagyo sa ilang lugar sa Luzon. At nakatutok si Maris Umali. Ano? Bot
Tuluyang bumigay ang bahagi ng tulay sa bayan ng Maitom sa Sarangani Province, bunsod ng bahang epekto ng ulang dala ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Ang resulta, ang pag-apaw ng tubig dahilan para di na madaanan ng bahaging nasira. Ayon sa mga residente, dati nang sira, ang tulay na nilagyan na lang ng extension na tulay din na kahoy para makadaan ang mga motor at mga residente. Pero dahil sa lakas ng ragasa ay pati ang ginawang kahoy na tulay ay nasira na rin. Binulaga naman na rumaragas ang kulay putik na tubig ang mga residente sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat. Ikinagulat daw ng mga taga roon ang malakas na ragasan ng tubig lalo't wala pa nilang 1 oras mula nang bumuhos ang ulan. Anila, nakaapekto sa pagpapabaha ang pag-apaw ng katabing sapa na sinasabi nilang mababaw dahil silted na. Baha rin ang epekto ng pag-ulan sa isang paaralan sa bayan ng Bagong Bayan. Bukod sa umapaw na tubig sa tulay, nakadagdag din sa pagbaha ang baradong daanan ng tubig dahil sa naipong mga dumi at mga basura. Kaya naman pinagtulungan ng mga guro at estudyante roon ang pagtatanggal ng mga bara. Hindi nalalayo riyan ang sitwasyon sa bayan ng Kalamansig. Dahil dito, agad na isinalba ng mga guro ang kanilang mga gamit na nasa loob ng classroom. Nagmistulang dagat naman ang kalsadang ito sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Pinasok na rin ng hanggang binting baha ang mga bahay sa lugar. Nasirang bahagi ng City Highwalk ang epekto ng ulan sa lungsod ng Kidapawan. Agad itong kinordonan dahil sa pangambang tuluyan itong gumuho, lalo't may mga uka na rin sa iba pang bahagi nito. Pansamantalang pinalikas ang mga nagtitinda sa lugar. Abot dibdib na baha naman ang naranasan ng ilang mga taga-bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Agad na inilikas sa mga apektadong residente, kabilang ang ilang mga bata. Sa Maguindanao del Norte, gumamit ng lubid ang mga rescuer para makatawid sa baha. Sa Luzon naman, dama na ang epekto ng Bagyong Inday sa naglalakihang alon na humampas sa dalampasigan ng Basco sa Batanes. Kasalukuyan nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes. Ganyan din ang sitwasyon sa dagat sa bayan ng Dilasag, Aurora. Dahil sa inaasahang epekto ng bagyo, kaliwat ka ng paghahanda na ang ikinakasa sa ilang mga lugar. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, takaw disgrasya na nga ang tila pag-exhibition ng isang tricycle sa kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City. Nakitaan pa ng iba't ibang paglabag ang natuntong driver nito. Ang kanyang depensa sa nahulikam na insidente sa pagtutok ni Bea Pinlac. Mabilis na ang takbo, nakaangat pa ang sidecar ng tricycle na yan nang mahulikam nitong Lunes ng gabi. Kapansin-pansin ding walang plate number ang tricycle na tila nag-e-exhibition sa kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City, isang national highway, kaya hindi dapat dinadaanan ng mga tricycle. Natunton ng QCPD Traffic Enforcement Unit ang 41 anyos na driver sa viral video. Paliwanag daw niya sa mga otoridad. Na-flat daw po yung side wheel niya. So, in that manner niya pinatakbo yung tricycle niya. Which is mali kasi pwedeng mag-cause po ng unsafety sa kapwa niya mga motorista. Pinakamaganda, gumilid at humingi ng tulong. Walang nasaktan sa takaw disgrasyang ginawa ng tricycle driver, pero inimpound ang tricycle. Lumalabas din sa investigasyon na kolorum pala ang tricycle. Napag-alaman namin na wala nga pong prangkisa, so agad kaming nakipag-ugnayan sa TRD or Tricycle Regulatory Division ng ating City Hall at na-turnover po namin agad yung nasabing tricycle. Dagdag paglabag pa ayon sa pulisya dahil wala ring naipresentang lisensya ang driver. Siya lang ay nagsumite or nagpakita ng barangay ID. At saka nagpresenta rin siya ng certificate of registration tsaka OR na expired po, ma'am. Pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office ang driver at operator ng tricycle. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng driver. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Pinsala sa kalikasan ang sinalakay na operasyon ng iligal na minahan sa bulubunduking bahagi sa Pantukan, Davao de Oro. Halos 30 ang inaresto kabilang 4 na armadong lalaki na nagpakilala pa raw ng mga taga-NBI. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pinaliparan muna ng mga pulis ng drone ang target area na nasa pusod ng bulubunduking barangay ng Araibo, sakop ng Pantukan, Davao de Oro.
At sa video surveillance, nakita kung gaano nakalawak ang operasyon ng illegal mining sa lugar na ito. Pagputok ng liwanag, sinalakay ng PNP CIDG ang lokasyong ito kasama ang mga taga Mines and Geosciences Bureau o MGB. Sa bungad pa lamang, tumambad na ang iba't ibang mga ebidensya na may nagaganap na illegal na pagmimina sa lugar. The area was not covered by any valid mining permits and was not included in any declared minahang bayan. It was covered by a cease and desist order issued by the MGB 11. Mula sa tuktok hanggang sa dalisdis ng bundok, makikita ang quarters ng mga minero, imbakan ng mga kagamitan sa pagmimina at ang tunnel o yung daanan sa ilalim ng lupa na ginawa para matumbok ang kanilang minimina. According to our intel reports, matagal na po nag-ooperate ito kahit na po may existing cease and desist order yung area. Ang habol po ng mga illegal miners na ito doon sa area is the extraction of gold-bearing ores. Hindi bababa sa 25 katao na inabutang nasa minahan ang dinakip. Nadagdagan pa ang mga inaresto kinagabihan dahil lumutang ang pickup truck na ito sa crime scene. Sakay ang mga armadong lalaki na mga naka-full battle gear. Nagpakilala pa silang mga taga-NBI. They were carrying in plain view numerous firearms and ammunitions. So at first, they were identifying and posing themselves as NBI agents and even showed us identification cards. Pero nang i-verify ng CIDG, kinumpirma ng NBI Region 11, bogus at hindi nila ito mga tauhan. Dinakip ang 4 na armadong lalaki, pati kanilang mga baril na dala kinumpiska. Ayon sa MGB, ginto ang minimina ng grupong ito. Meron silang mga tunnel na ginagawa. Posible kasi na hindi sila sumusunod sa mga tamang disenyo at sa mga tamang methodology. Pag hindi po ito nare-regulate, yun pong occupational hazard po is very present sa kanila. Yung activities ba nila can eventually cause mga landslides or even mga pollution. Patuloy namin sinusubok na makuna ng panig ang mga dinakip. May mga financiers po itong mga illegal miners na ito. That is why as of now, we are conducting a thorough and in-depth investigation. As of now, criminal complaints for violation of Philippine Mining Act, particularly po dito sa theft of minerals and illegal mining was being prepared. The CIDG RQ 11 will not only file criminal complaints against the arrested miners, but will also conduct a more investigation to determine why these individuals continued their illegal mining act despite the issuance of a cease and desist order from the MGB 11. Titignan rin ng CIDG. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa Day 3 ng impeachment trial, inungkat ng depensa ang sinasabing plano raw para iligpit ang buong pamilya Duterte na binansagang Oplan Romanov. Sabi ng depensa, totoo ang planong ito. Kaya raw gano'n na lang ang mga nabitawang salita ng Vice Presidente nang tanungin tungkol dito. Pero ang sabi ng prosekusyon, wala naman daw pruweba ang depensa. Nakatutok si Joseph Moro. Sa impeachment trial kahapon, ang kampo ng depensa ang nagbukas ng usapin tungkol sa Operation Romanov na sinasabing plano para umano iligpit si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. At tinutukoy ng depensa ang tanong na ito ng isang vlogger sa online press conference ng Vice Presidente noong November 2024 na nag-imit siya raw ng mga binitawan niyang banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko.
Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Hango ang pangalang Operation Romanov mula sa pamilya Romanov ang royal family na namumuno noon sa Russia na minasakar 1 taon matapos sumiklab ang Russian Revolution. Pero giit ng depensa, totoo ang Operation Romanov. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. Sabi ng depensa, hindi umano ito pinansin ng National Bureau of Investigation o NBI. The NBI gaslighted it. Pero ayon kay NBI Special Agent John Mark Calilong, sinubukan ng NBI na imbestigahan ang banta sa Vice-Presidente at hindi lamang ang sa Pangulo. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. Ayon sa prosekusyon, walang pruweba ang depensa na totoo ang Operation Romanov. Narinig lang ho natin to dun sa isang naging statement ng Defense Counsel. So maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na nalalapag dito sa paglilitis na to na mapatunayan to in any way. So it just remains an allegation. And at the end of the day, it seems that by raising this matter, it seems that they're making the point that they're trying to justify the threats by raising this. Pero ang katanungan ho dyan na dapat din pag-isipan ng ating mga kababayan, tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations, ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente. So yan yung mga katanungan na dapat harapin at sagutin dito ho sa paglilitis na to. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang banta sa Vice-Presidente ay hindi sapat na dahilan para ituring na tama ang pagbabantang ginawa niya sa Pangulo. Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging Vice-Presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang Vice-Presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Duterte. Pero dati na niyang hinamon noon ng National Security Council na imbestigahan ang mga umunoy banta rin sa kanyang buhay na dapat daw talakayin sa pulong ng NSC o National Security Council. Nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security. Saan ka? Sa paglilitis, tinanong ni Senator Judge Risa Ontiveros sa mga abogado ni Duterte, ito ba ang depensa ng bise sa kasong grave threats at inciting to sedition laban sa kanya? Position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt
nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President. We would like to remind the Senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Magkakaroon ng pagkakataon ng depensa na makapagpresenta ng kanilang sariling ebidensya doon sa article tungkol sa umuni pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo pagkatapos mailatag ng prosekusyon ang lahat ng articles of impeachment. Ang pagkakaalam ko, just like yung order of trial no, sa mga regular courts, tatapusin muna ng prosecution yung buong case nila. Meaning Article 1, 2, 3, 4, or whatever. And then the prosecution rests. And when the prosecution rests, that's the time the defense will present its evidence. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Up for new challenges ang ilang kapuso stars na bibida sa mga pelikulang bahagi ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Makichika kay Nelson Canlas. Actor's dream na may tuturing ng ilang nasa industriya ang makagawa ng pelikula na kasama sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Ayon sa ilang kapuso stars na nakasama sa festival ngayong taon, isang malaking fulfillment ang makagawa ng indie film na humuhubog din sa kanilang artistry. Yan ang lubos na ipinagpapasalamat ni Ruru Madrid na dumayo pa sa Basilan para gawin ang pelikulang Hand of God. Marami po tayo mga misconception about Basilan. Nung bata ako, kasi ako taga Zamboanga po yung mama ko. So syempre marami po mga kwento na sa Basilan daw po ay delikado, sa Basilan daw ay parang hindi pa safe. Pero nung nagpunta ako doon, kabaligtaran po ng lahat na narinig ko. Ang co-star ni Ruru sa isa pa niyang ginagawang proyekto na Hari ng Tundo na si Rocco Nasino. Excited na sa kanyang pelikulang Tirik dahil sa kakaiba niyang karakter. Nakakatuwa na matuto ulit. Malalim yung acting. Marami akong natutunan kasi going into this film, may sariling atake ako doon sa karakter ko. Pero natuto ako in a way na ibang-iba yung kailangan ko pala ipakita dito sa pelikula na to. After 14 years, muli ring nagbabalik sa Cinemalaya si kapuso actor Martin Del Rosario. Kasama sa siyam na pelikula sa festival, ang queer drama na Tayo Lang ang Nakakaalam. Nag-audition ako last year. So hindi ako makapaniwala na nakuha ko yung lead role for Tayo Lang ang Nakakaalam. So masaya-masaya, excited ako. Dream come true. Matagal ko nang ninanais maging parte ulit ng Cinemalaya. Sa Two Valid IDs naman, nasubok ang dramatic skills ng kapuso komedya na si Pokwang. Sasalamin daw sa pelikula ang tunay na kahirapang nararanasan ng mga ordinaryong tao sa ating bansa. Ang mensahe nito, it's about family sacrifice, na kahit anong hirap susuungin mo sa pamilya mo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Sa Negros Occidental, bistado ang iligal na operasyon ng isang online sabong. Nadiskubre yan sa isang farm kung saan umano nagtago ang isang wanted na sisilbihan ng arrest warrant. Nakatutok si John Consulta. Pagdating sa target area ng Philippine National Police Regional Special Operations Group Negros Island Region, agad nilang pinasok ang mga struktura sa isang compound. Habalang! Pero imbis na makita ang pakay nilang taong may warrant sa ED Magalona, ikinagulat ng mga pulis ang tumambad sa kanila. Mahigit 100 patay na panabong na manok at may isang studio na may mga ilaw at computer na ginagamit umano sa iligal na online sabong. Mayroon tayong intelligence information na isang most wanted person ay nagtatago dito sa farm na to. He is pretending to be one of the workers sa farm. Kaya nagkasa tayo ng isang joint operations, bigla na lang nagtakbuhan yung mga tao. So, noon pala, hinabol ng ating mga polis, nakita nila na meron palang ongoing na online sabong dun sa area. Bukod dyan, may higit 100 buhay na panabong na manok pang inabutan. Nakalagay pa ang mga ito sa mga kulungan na gagamitin dapat sa talpakan. Nagkalat din ang tare at iba pang kagamitan. Meron tayong nahabutan na 4 na first tao na nandoon
Sila ay kakasuhan natin ng violation of Presidential Decree 1602 or illegal gambling in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng 4 na naaresto. Ayon sa PNP Negros Island Region, sasampahan din ng reklamo ang may-ari ng compound kung saan nadiskubre ang isinasagawang illegal online sabong. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. 4 na araw nang nasa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta at hindi pa rin na ililipat sa kanyang detention facility. Habang nasa ospital, isinilbi na rin ang isa pang warrant of arrest mula po sa Sandigan Bayan, 4th Division. Nakatutok si June Veneracion. Dumating si Senador Robin Padilla sa Camp Crame pasado alas 2 ng hapon kanina. Dumiretso siya sa PNP General Hospital kung saan nakakonfine ng kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta. Tumagal ng mahigit 1 oras ang pagbisita ni Padilla pero hindi siya nagpa-interview sa media. Ika-4 na araw na ngayon na nasa PNP General Hospital si Marcoleta kung saan siya idiniretso matapos maaresto para sa kasong plunder. Nakaramdam kasi siya ng pagsama ng pakinamdam. Habang naka-confine, isinilbi sa kanya ang isa pang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan, 4th Division. Kaugnay naman ng paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ito yung batas na nagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magregalo kahit papasko. Kaugnay pa rin ito sa pagtanggap at hindi niya pagdeklara ng 75 billion pesos sa donasyon habang nakaupong kongresista. Bailable ang kaso pero wala na rin itong epekto dahil non-bailable o walang piyansa sa nauna niyang kasong plunder. Binabantayan po natin siya. It is, kahit nasa ospital siya, 24/7 na nagmumonitor, binabantayan under the security ng CIDG si Senator Marcoleta. Naglabas na kahapon ng utos sa Sandigan Bayan para sa PNP CIDG na ilagay sa kanilang kustodiya si Marcoleta. Pero dahil sa mga iniindang karamdaman, hindi pa ito maililipat sa detention facility sa ngayon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, bahagyang humina ang bagyong Inday na nasa typhoon category na lamang. Anong dapat pa ring paghandaan ng ating mga kapuso? Salamat, Emil. Bahagyang humina ang bagyong Inday pero wag pong makampante dahil dala pa rin yan ang matinding bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan kasabay ng epekto ng pinalalakas itong southwest monsoon o habagat. Ang sentro ng mata ng Typhoon Inday huling nakita ng Pag-asa kaninang hapon sa layong 780 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 165 kilometers per hour at yung bugso naman yan papalo sa 205 kilometers per hour. Kumikilos po ito sa ngayon pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, pinakamalapit itong bagyong Inday dito sa may extreme northern Luzon, maaari pong simula bukas ng gabi hanggang sa Sabado ng umaga. Pagkatapos po niyan ay tutumbukin naman ito pong mga isla sa timog o yung southern islands ng Japan at pwede ring maglandfall o di kaya naman ay dumaan po malapit dito sa northern coast ng Taiwan. Sabado ng umaga o hapon ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bago tumama dito po yan sa eastern coast ng mainland China Sabado ng gabi o sa Linggo ng umaga. Pero patuloy po natin tututukan yung magiging pagbabago sa pagkilos nito. Samantala, tuloy-tuloy po ang paghatak o pag-enhance itong bagyong Inday dito sa southwest monsoon o yung ang hanging habagat. At dito po sa latest na satellite image, kitang-kita po natin talagang nakahagip na ng bahagi ng mga kaulapan itong bagyo at ganun din nung pinalalakas itong habagat ang ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa bagyong Inday, wind signal number 2 na ang nakataas dyan po sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, ganun din sa northeasternmost portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang ang nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, ganun din po sa northern portion ng Abra, kasama rin dyan ang Kalinga, eastern portion ng Mountain Province,
Province, eastern portion ng Ifugao, ganoon din po dito sa Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at pati na rin sa northern at central portions ng Catanduanes. Mga kapuso, dito po sa wind signals, yan po yung mga lugar na makakaranas ng malakas at pabugso-bugsong hangin dahil po sa bagyo. Pero iba pa rito yung banta ng mga matitinding buhos ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng northern at ng central Luzon. Ganon din po dito, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi, pati dito sa ilang bahagi rin ng southern Luzon. Mas maraming mga pag-ulan na po ang mararanasan sa hapon, gaya dito sa Ilocos Region, ganon din sa may Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa Bicol Region. At syempre po nakikita po natin, nandito po may mga malalakas sa pag-ulan din sa Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa Metro Manila, bandang tanghali po mas tumataas na yung tsansa ng mga pag-ulan at pwede po itong magpatuloy hanggang hapon at sa gabi. Sa mga taga-Visayas at Mindanao naman, may mga pag-ulan po sa umaga. Dito po yan sa may Aklan, Antique, ilang bahagi po ng Capiz and Iloilo, Negros Island Region, pati po dito sa Bohol, at ilang lugar dito sa Samar and Leyte provinces. Ganyan din po ang inaasahan natin sa Sulu Archipelago, ganoon din po dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at ilang lugar sa Davao Region. Magtutuloy-tuloy po ang pag-ulan sa hapon pero makikita niyo po mas malawakan at mas matitindi na po yung buhos ng mga pag-ulan. Kaya maging alerto po sa mga pagbaha at landslide. At syempre, ingat din po sa mga kapuso natin na nakatira malapit sa Canlaon Volcano. Silipin na rin natin sa weekend para mas maaga po tayong makapaghanda dahil posible pong magtuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Mabababad sa mga pag-ulan ang halos buong Luzon at ganun din ang Visayas. Nakikita po natin, meron pa rin mga malalakas sa pag-ulan at pwede pa yung mag-extend hanggang sa darating na linggo. Maulan pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin po yan doon sa epekto ng enhanced habagat. At eto naman, delikado pa rin po ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat dyan sa northern at eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Good news sa mga motorista, mas madali nang matutukoy kung may nalabag kayo o kailangang bayarang multa sa ipinatutupad na No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Sa pamamagitan niya ng eGov PH Super App. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa daming ahulman talaga nito, ako nakakabigla din lang po. Mangiyak-ngiyak ang mag-asawang ito nang abutan namin sa tanggapan ng MMDA sa Pasig kanina. Ang traffic violation penalty kasi ni Mister sa pagmumotor, umabot na sa mahigit 200,000 piso. Higit na mas mahalaan niya sa inuhulugan pa niyang motorsiklo na nasa 100,000 piso ang halaga. Karamihan ng violation, paglabag umano sa bus lane. Inamin ko rin naman kasi mali din naman ako kaso lang. Naroon na sir hindi na mababawi eh. Minsan napapadali din ako sa takbo ko. Naghabol din kasi ako ng oras kaya napapadalan ako. Pero di raw niya inaasahan na ganun na pala karami ang ginawa niyang paglabag dahil wala siyang natatanggap na abiso. Dapat kung may dumating sa akin na notice, dapat na-alarm na sana ako. Pero simula ngayong araw, bukod sa MMDA website, mave-verify na rin ng mga motorista sa eGov PH Super App kung may huli sila at ang dapat bayarang penalty. Kasunod yan ang paglulunsad ng integration ng MMDA NCAP May Huli Ka at eGov PH Super App. Conscious ka na pag nagdra-drive ka, dapat sumunod ka sa traffic rules, di ba? Kasi alam mo na pagka nag-violate ka, alam mo, makikita ka at second, wala ka ng dahilan para hindi magbayad dahil napaka-convenient na Sa inyong eGov PH app, hanapin at piliin ang MMDA NCAP service. Dapat munang irehistro ang inyong sasakyan. Pwedeng iscan ang ORCR o mano-manong ilagay ang plate number, file number at make and model ng sasakyan. Matapos ito, makikita mo na ang detalye ng violation ng inyong sasakyan kung mayroon man. Pwede na rin sa app mismo magbayad ng penalty, pati pagkontra sa violation. Pag nakita mo at tingin mo mali ang pagkakahuli, meron ding QR code doon.
na i-scan mo lang, papasok ka or dadalhin ka sa contest mechanism. So online na rin po yung pag-contest. So hindi nyo na rin po kailangan pumunta dito sa amin sa MMDA para i-contest po yun. Ayon sa DICT, napakahalagang aspeto ng proyekto ang budget, lalo't maraming app ng mga ahensya ng gobyerno ang naka-integrate dito. Noong Abril, naantala ang ilang serbisyo dahil nagkaproblema nila sa cloud service subscription. Sabi noon ng DICT, dumami ang gumamit nito at lumampas sa kapasidad ng sistema nito. Pero nagawan na raw nila ito ng paraan. Wala po kasi yung budget talaga to develop. Nangihingi na rin po kami ng dagdag budget. Kailangan natin po ito yung mga cloud services, mga cybersecurity subscription. Kung sa cybersecurity, meron din tayong 24/7 na monitoring, and si eGov team naman natin sinigurado na karamihan na lahat ng mga transmission dyan encrypted at saka protected. So doon hindi tayo magkakaproblema. Mayo noong nakaraang taon, muling inilunsad ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasunod ng partial lifting ng Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad nito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa MMDA, mula nang muling ilunsad ang NCAP noong nakaraang taon, umabot na sa mahigit 1 milyon ang huli. 300,000 dito ang nakumpirma. Parang bumababa pa siya ngayon, which means nga na nagiging conscious yung ating mga motorista na sumunod. Kasi dati kasi siguro ang mindset pag walang nakikitang enforcers, pwedeng mag-violate. Kanina, inanunsyo ng Korte Suprema na binawi na nila ang temporary restraining order at ibinasura ang consolidated petitions laban sa NCAP sa Metro Manila. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Pinarangalan ng Golden Flame of Partnership Award ng Armed Forces of the Philippines ang GMA Kapuso Foundation bilang pagkilala sa paghahatid ng serbisyong totoo sa ating mga kababayan. At nakatutok si Darlene Kai. Ginawaran ng Armed Forces of the Philippines ng Golden Flame of Partnership Award ang GMA Kapuso Foundation at iba pang organisasyon kasabay ng 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award of the West Philippine Sea. Tinanggap ang parangal ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President at Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog mula kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Gusto kong magpasalamat sa GMA Kapuso Foundation. Naniniwala tayo na yung AFP cannot stand alone. Hindi niya kaya na siya lang ang gagawa ng trabaho. No? Kailangan po niya ng mga partners. Kahit na sa tingin natin ay imposible, kaya po natin. Basta nagsama-sama. We want to thank the Armed Forces of the Philippines sa lahat po ng naitulong sa aming mga proyekto. Napunta po ito sa mga infrastructure projects ng GMA Kapuso Foundation. Bilang tulong sa mga naapektuhan ng iba't ibang kalamidad, nag-donate ang AFP ng kabuuang 8 milyong piso sa GMA Kapuso Foundation na mula sa subsistence allowance ng mga kasundaluhan. 4 na milyong piso para sa mga nasalanta ng bagyong Odette noong 2021 at 4 na milyong piso para sa mga naapektuhan ng bagyong Karina taong 2024. Sa tulong ng 2 donasyon na ito, nakapagpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng 2 kapuso tulay para sa kaunlaran. Isa sa Sogod, Southern Leyte at ang pinakabagong kapuso tulay sa Puray, Rizal na pinasinayaan Nobyembre nakaraang taon. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila naman ng panakanakang pagulan, nagbalik biyahe ngayong araw ang ilang sasakyang pandagat na nagmula sa Batangas po. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kumpara kahapon na sunod-sunod ang mga shipping line na nagkansela ng biyahe bilang paghahanda sa bagyong Inday, ngayong araw kahit may panakanakang ulan sa ilang bahagi ng Batangas, may ilang mga shipping line na nagtuloy na ng biyahe. Sinamantalayan ng ilang kinailangan talagang bumiyahe ngayon, tulad ng pamilya ni Marilyn. Emergency lang kasi, may patay kami. Yun yung iuwi namin, patay ang ate ko. Namatayan din si Alvin kaya uuwi dapat sa Udjongan, Romblon. Ang problema, walang biyaheng pa Udjongan ngayon. Ako ang inahan namatay. Galing pa akong Davao. Ang flight na ako, Davao to Manila. Biyahe na po.
Paano yung kung hindi ka umabot sa lubog? Wala lang. Saktong bagyo season naman ang bakasyon ni June Carlos na galing pang Riyadh. Na-delay na nga siya sa flight pauwi ng Pilipinas, delayed din siya ng isang araw sa barkong pakalapan nang magkansela ng biyahe kahapon. Ngayong tuloy ang biyahe, tuloy na rin siya. Mas kinakabahan ako sa asawa ko. Kasi yung asawa ko, kachat ko na nagkonting nagalit na sa akin, kaya nagmadali ako pumunta dito. Kahit may maalon pa, okay lang. Mas takot ako sa asawa ko, sa Bagyong Sheila. Ang grupo namang ito ng mga estudyanteng galing pang Nueva Ecija papuntang Katiklan para sa kanilang OJT. Naka-standby sa Pantalan para malaman kung tuloy ang biyahe nilang 7:30 p.m. Mag-stay na lang po kami dito po kami muna matutulog. Kasi po malayo po yung pinanggalingan po namin. 13 po yung start ng OJT namin. Sana po yung bagyo makalis na po para po makarating na po kami ng Katiklan. Para po mas makapag-ready pa po kami before po kami mag-OJT. Paliwanag ng management ng Batangas Port ang desisyon para i-cancel ang mga biyahe kahapon, sariling diskarte ng mga shipping company bilang pag-iingat sa posibleng kondisyon ng alon sa karagatan na epekto ng Bagyong Inday. Nakaalis na ang karamihan sa mga hindi nakabiyahe kahapon. Ang iba naman, pinarefund na lang ang ticket at babalik na lang daw sa ibang araw. Pero dahil hindi naman lahat malapit ang pinanggalingan, welcome daw silang magtigil sa Pantalan. Meron ding wifi, libreng tubig, aircon at mga upuan. At kung hindi type ang libreng pagkain, may mga tindahang pwedeng pagbilhan ng pagkaing gusto. Pwede po silang mag-stay naman po dito sa loob ng passenger terminal dahil maluwag naman po, kukunti naman po ang mga pasahero dahil yung iba po siguro nakaantabay na din po sa mga balita, hindi na po sila tumutuloy. Dano Tingkongko, Nakatutok, 24 Oras. Sunod-sunod ang achievements ni Glyza De Castro na kanyang ipinagpapasalamat. From stage plays at pelikulang kinilala abroad, excited na siya sa pagbibidahang entry ng GMA Pictures sa 2026 Metro Manila Film Festival. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa pagbida sa pelikulang 58 tungkol sa madugong Maguindanao Massacre na umani ng pagkilala abroad. Bibida naman ngayon si Glyza De Castro sa GMA Pictures entry sa 52nd Metro Manila Film Festival this year na Amir. Excited na siya dahil sa kakaibang genre ng pelikula at sa kwento nitong magbibigay spotlight sa mga kababayan natin sa Mindanao. Hindi siya dapat kalimutan eh. I think coming from 58 din, parang it's a very tragic story, but we always need to be reminded of what happened sa history. So, ito naman, siya, very exciting kasi fantasy. So, medyo mabigat pero, galing to sa point of view ni Amir. Excited na rin si GMA Senior Vice President and GMA Films President Attorney Annette Coson Valdez para sa natatanging entry ng Kapuso Network sa parating na film festival. Nakakatuwa na ayan, babalik tayo sa MMFF with another Zig Dulay, Ricky Lee Ange Atienza tandem. So we're very excited. Siyempre, Dennis Trillo ulit. Medyo nakakakaba kasi galing tayo sa Firefly and then Green Bone. So yung ine-expect talaga ng tao, yung quality na ibibigay natin this year ay napakaganda. And I'm really hoping na this is it. This movie will satisfy the expectations of everyone. Bukod sa paggawa ng pelikula, gusto rin sana ni Glyza na makaarting muli sa stage play, kasunod ng success ng kanyang one-act theatrical debut sa She's Electric. Nakakaba siya, pero kapag ka nag-start na, parang yung adrenaline mo tuloy-tuloy eh. Tapos parang yung ingay at yung response na naririnig mo from them, yun yung nagfu-fuel sa'yo para parang mas lalo pang ganahan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Bukod sa banta ng habagat na pinalalakas ng Super Bagyong Inday, dagdag dagok para sa mga taga Negros Island Region. Ang matinding ashfall dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon kaninang umaga. Ang latest na sitwasyon, tinututukan live ni Eileen Pedreso mula sa GMA Regional TV. Eileen! Emil, nabalot ng ashfall ang ilang bahagi ng Negros Occidental pati Negros Oriental matapos ang muling pagputok ng Mount Canlaon kaninang umaga. Allah! Allah! My God, Lord!
Makapal at maitim na usok ang bumulaga sa mga taga Negros Island sa pag-alboroto ng Bukang Canlaon pasado alas 7 ng umaga kanina. Sa kuwang ito ng ilang taga Canlaon City. Kita ang makapal na abong tumaklob sa kalangitan. Ayon sa Yus Cooper, nagulat na lamang sila na makarinig ng malakas na ugong at maramdaman ang pagyanig ng lupa. Ayon sa FIVOX, nagtagal ng 3 minuto ang moderately explosive eruption sa Canlaon kaninang 7:33 ng umaga. Lumikhaya ng hanggang 3 kilometrong plume o singaw at naglabas din ng pyroclastic density currents o ozone. Nakuhanan pa ng video sa Bacolod City ang pagputok ng bulkan. Pati sa Lakasilyan ng Negros Occidental. Laganay kami, galantaw dahil kami, kasulang gamo na Siling namon, ay, mag-impake kita, wala man tagyapon makadto. Nabatian mo din lupok, kusog kulbaan ganit Pero hindi na mo makita kay gaano mo. Galom. Makalipas ang ilang minuto, bumagsak ang ashfall sa ilang lugar sa Negros. Sa Uptown Public Market sa Canlaon City, maraming panindang gulay ang nasira matapos mabalot ng abo. So, mo ni siya Ni sulod diri gamay sa amo ang balay sa may portahan. May mga kasama pang maliliit na bato na bumagsak. Ang alugbati sa akong apuhanin tawon. Naunsa na ni. Ang mga berdeng halaman tila nagkulay abo. Balot din ng abo ang mga bubong ng bahay at sasakyan. Napuno sa kuan. Halos mag-zero visibility din sa mga kalsada. Pero di lang sa Negros ang ashfall. May mga reports of ashfall kita nga nabaton sa Canlaon City hasta sa Cebu Province. Kita magsuksok sa aton nga mga face mask tungod kay ang ash kung aton ning mahaklo health hazard din siya. Sa ilang paaralan sa Lapu-Lapu City at Cordova sa Cebu, nagkansela ng klase. Suspendido rin ang ilang flight. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Kaya paalala ng FIVOX, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Emil, nagpapasalamat naman ang ilang residente ng Lacasiliana dahil hindi sila naapektuhan ng ashfall di tulad ng mga nakaraang eruption. Ngunit payo ng FIVOX manatiling naka-alerto at kung maaari iwasan muna ang lumabas ng bahay. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Emil. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. At sa gitna ng paghahanda sa Bagyong Inday, niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon kaninang hapon. Yan po ang tinutukan ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Napatakbo ang mga nasa loob ng establishmento sa Baguio City nang maramdaman ang pagyanig pasado alas 2:30 ng hapon kanina. Sakto namang uwian na ng mga estudyante sa Mabini Elementary School nang biglang nagkalindol. Makipalista po sa advisors para alam po namin kung sino na po yung mga nasundo at hindi. Nagpunta rin sa open space sa mga estudyante ng iba pang paaralan. Takot na itong mga bata. Buti na lang at ang mga teachers natin, in-apply nila yung earthquake drill nila. Naglabasan din ng mga empleyado ng ilang opisina. Naitalang intensity 5 sa Baguio City. Ayon sa FIVOX, magnitude 4.5 ang lindol na tumama sa La Union at iba pang karatig probinsya kanina. Ang episentro nasa 1 kilometro ang layo sa hilagang kanluran ng bayan ng Pugo. Naramdaman din yan sa Pangasinan, kaya naglabasan din ng mga estudyante sa Urdaneta City National High School. Ayon sa FIVOX, wala pang naiulat na pinsala o aftershocks. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, suspendido ang ilang klase bukas, araw ng Biyernes, dahil pa rin sa banta ng Bagyong Inday at Habagat. Walang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya ng Aurora, pati sa mga bayan ng Basista at Lingayen sa Pangasinan. Wala ring pasok sa Barbaza, Antique, gayon din sa Binalbagan at Bago City sa Negros Occidental. Sa Mindanao, suspendido ang klase sa Iligan City. Wala namang pasok until further notice sa buong Maguindanao del Norte, gayon din sa ilang bayan sa Maguindanao del Sur. Patuloy pong tumutok sa 24 oras sa GMA News para sa mga bagong anunsyo ng class suspension. Inaresto at sinampahan ng mga reklamo ang isang estudyanteng 15 taong gulang na nasa likod umano ng bomb threat
sa 3 paaralan sa Bacoor, Cavite. Pinaimbestigahan din ang pananagutan ng mga kaeskwela ng suspect na nag-udyok umanong i-post ang banta. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Napasugod ang mga pulis sa mga eskwelahang ito sa Bacoor, Cavite, bandang alas 2 na madaling araw kahapon. Inireport kasi na may banta umano sa Eastern National High School, Georgetown National High School at Bacoor National High School. Yung eksaktong word na nakapost is, humanda na kayo mga taga-Bacoorenyo. May tinanim na kami na bomba sa isa sa mga sumusunod na paaralan. Nagpapaneling tayo niyan. At yung Bacoor Police Station, nag-initial investigation. May nagbanta rin ng mass shooting sa Bacoor National High School. Kusa nang nagsuspindi ng klase ang eskwelahan. Nang dahil din sa takot, hindi na pumasok ang mga estudyante sa 2 pang eskwelahang pinagbantaan. Sa pag-iimbestiga ng Bacoor Police, nakabibigla ang kanilang napag-alaman dahil ang suspect isang 15 anyos lamang na grade 10 student ng Bacoor City National High School. Kagabi, kasama ang kanyang mga magulang, dinala sa himpilan ng pulisya ang suspect. Base raw sa mga ebidensya na nakalap ng mga pulis, lumabas sa kanilang investigasyon na bukod sa impluensya at overexposure umano ng 15 anyos na suspect sa social media, meron daw grupo na nag-udyok sa bata para gawin ang krimen. Pressure siya ng ibang grupo, nabubuli siya, natakot siya gano'n, na gawin, mag-post ng ganong klaseng post. Nitong mga grupo, sinabihan siya itong grupo na ito mag-post. Ang sabi ng pulisya, mga kaeskwela ng suspect ang mga nag-udyok sa kanya, kaya iniimbestigahan na rin ang kanilang posibleng pananagutan. Meron din daw iniidolong grupo ang bata na isang rock band sa isang bansa, ang KMFDM. Ito rin ang bandang iniidolo ng 14 anyos sa mass shooting sa Tacloban, pati ng iba pang mass shooters sa Amerika. Na-inspire sila sa mga ginagawa nila at parang tinutularan nila. Kanina, sinampahan na ng mga karampatang reklamo ang batang suspect. According to the CSWD, lumabas na with discernment na itong bata. We file a case against him of RA 10175 or Crime Prevention Act of 2012 and of course the Presidential Decree of 1727. Nasa pangangalaga siya ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Ngayong papalapit pa naman ang ika-10 anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling tungkol sa West Philippine Sea. Lumabas ang balitang sinasabi ng Chinese scholars na ang Batanes na lalawigan ng Pilipinas ay bahagi nila ng Taiwan at dapat nasa ilalim ng soberanya ng China. Welta ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Kalokohan yan. Nakatutok si JP Soriano. What they say is that the Batanes Islands are a natural extension of Taiwan. Ibinunyag ng Maritime Monitoring Group na silay sa West Philippine Sea Summit na may Chinese experts na nagsabi umano na natural geographical extension ng Taiwan ang Batanes. Sinabi aniya ito ng mga eksperto mula sa Jinan University sa isang symposium sa Guangzhou, China. The people who are indigenous to the Batanes are the same people who are indigenous to Taiwan. And of course, Chinese were there a long time ago, so therefore we must own Batanes. Batay sa article ng state-run news site na NewsGD, nagkasundo umano ang mga dumalong eksperto na ang tinatawag nilang Batan Islands ay maituturing na natural geographical extension of Taiwan. Wala rin anilang legal validity ang Japan-Philippines Maritime Delimitation Negotiation sa lugar. Sa naturang summit, bumuo ng mga kasunduan ng Pilipinas at Japan na protektahan ang boundaries ng dalawang bansa na sumasaklaw din sa Taiwan Strait. I do not expect an invasion of Batanes, right? I don't think that necessarily this is leading to some kind of action for China to then absorb Batanes. I think what it's doing is it's muddying the waters. But for now, it justifies their new desire to have continuous patrols east of Batanes, which is now what they're doing. Inalmahan ng Pilipinas ang pahayag ng Chinese experts. I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right?
And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. We should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Hininga ng GMA News ng pahayag ang Department of Foreign Affairs pati ang Chinese Embassy pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero sabi ng isang Maritime and Defense Security Analyst, dapat seryosohin ang mga ganitong uri ng pahayag. Unang-una, yung mga academics na yan, no, tsaka yung institution na yan, hindi nila makukonduct yung symposium na yan at yung tema na yan kung layang, of course, approval mula sa Communist Party of China. So lahat yan, tandaan natin walang academic freedom sa China. Ang pahayag ng Chinese scholars tungkol sa Batanes, ginawa nila mahigit 1 linggo bago ang ika-10 taong anibersaryo ng makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa China sa 2016 Arbitral Tribunal. Ang desisyong ito ang nagdeklara at nagsaad na walang bisa sa batas ang 9-line claim ng China. Pero hindi kinikilala ng China ang desisyon. Batay sa datos na nakalap ng GMA News Research mula noong 2016, halos 30 bansa na ang paulit-ulit na nananawagan na galangin at sundin ang arbitral ruling. 8 bansa, kabilang ang China, ang hindi tumanggap sa desisyon. Sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi bababa sa 4 na bilateral military agreements kaugnay ng visiting forces ang pinirmahan ng Pilipinas. Lumagda rin ang Pilipinas ng iba pang defense agreements kasama ang 17 ibang bansa. Kahit i-deny ng China ang arbitral award, kahit hindi nila i-recognize to 10 years, 20 years, 30 years, even a century, the legal authority of the arbitral award remains to be the same. It will never diminish. So ngayon siguro masasabi natin China can just ignore it. Sabihin nilang wala namang significance. A century after, we are still going to look back. Babalik at babalikan natin to. Continuing struggle ito, 10 years sa victory natin. Meron nilaglag sa atin na dapat nating alagaan, palaguin at paglabanan. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bunsod ng sunod-sunod na karahasang naitala sa mga paaralan. Isinusulong sa Senado ang panukalang School Safety Act. Kabilang sa mga napuna sa pagdinig, ang kakulangan ng mga security guard. Nakatutok si Ian Cruz. Naging madugo ang araw ng June 22, 2026 para sa San Jose National High School sa Tacloban City nang mamaril ang 2 menor de edad na ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng iba pang estudyante. Ang takot sa nakagigimbal na pangyayari tila kumalat na rin sa ibang paaralan. Sa Barotac, Nuevo Iloilo, nakuhanan ng baril sa loob ng paaralan ang isang grade 10 student. Sugatan naman ang 2 16-year-old na estudyante matapos saksakin ng 17-year-old na kaklase sa loob ng kanilang paaralan sa Zamboanga City. Maya't maya rin ang natatanggap ng mga ulat ng pagbabanta na may mga estudyanteng may plano umanong manakit, mamaril at iba pang pagbabanta. Sa Senado, isinusulong ngayon ang panukalang School Safety Act para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan. These are 12 incidents in 20 days. Ito po ba'y nangyayari talaga even before hindi lang nababalita or ngayon lang siya nababalita o dahil sa nangyari sa Tacloban ay dumami yung ganong klaseng insidente? Mr. Chair, even before meron na po tayong mga reports on this kind of incidents. However, observation po namin after the Tacloban, mas lalong dumami. I think majority of that which really concern DepEd are the threats. Yung bomb threat at saka yung shooting threats. Ayon sa Department of Education, sabi daw ng PNP na maaaring ang napapanood at nababasang mga karahasan na kokopya ng ibang estudyante sa iba't ibang lugar o ang tinatawag na copycat phenomenon. So, nagiging mas curious sila, especially knowing the stories about the story behind the Tacloban incident. So, ito po yung isang bagay na gusto naming
tignan at matulungan ang DepEd on how do we prevent this kind of phenomenon, yung copycat phenomenon. So I think the more that the stories are really being exposed in social media, the more that they become curious. Kadalasang naririnig na kwento, merong binubuli at nambubuli. Tinukoy ni Senate President Sherwin Gatchalian ang resulta ng 2022 program for International Student Assessment kung saan nasa 62% ng mga estudyante ang nakaranas daw ng bullying. Mas nakakabahala ang dami ng mga estudyanteng nakakatanggap ng pagbabanta na halos kalahati ng bilang ng mga mag-aaral. Worrisome for us, yung susunod yan yung 41%. I was threatened by other students. And this is in the context nung mga nangyayari ngayon, saksakan, barilan. Kaya talagang napakahalaga pong mapag-usapan yung safety ng ating schools. Dahil 4 out of 10 students sa bansa natin, pinagbantaan ng ibang estudyante. Kasama sa mungkahing hakbang ang paglalagay ng CCTV cameras, guidance counselors at school counselor associates. Ayon sa DepEd, inaayos na nila ng DBM ang pag-hire ng nasa 10,000 school counselor associates sa taong ito para matiyak ang maayos na mental health ng mga estudyante. Lumalabas din na 3 sa 10 paaralan lamang sa bansa ang may security guard ayon sa DepEd. 7 rin lang sa 10 paaralan sa bansa ang may bakod. Ang iba, hindi epektibo sa pagpapatupad ng seguridad. Bahagi na ng ginagawa ng DepEd para bigyan ng seguridad ang mga estudyante sa paaralan ang pagsasagawa ng regular na fire at earthquake drill. Pero kasunod ng serye ng mga karahasan sa paaralan, sisimula na rin ang kagawaran ang pagsasagawa ng active shooting drill. Magaganap na yan bukas sa Manila Science High School. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, narito pa po ang mga lugar na nag-anunsyo na walang pasok bukas, July 10. Walang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Bidalbagan at Hinigaran sa Negros Occidental. Gayon din po sa Belison at Hamtik sa Antique. Sa bayan naman ng Aninii, Sibalom at San Jose de Buenavista, walang pasok sa preschool to senior high school. Tutok lang po dito sa GMA News at GMA News Online para sa iba pang anunsyo. Pinusuan ng netizens ang aliw na pagkikita sa Paris ni Kapuso global fashion icon Heart Evangelista at ng isang Thai socialite. Yan at iba pang agaw eksenang appearances ni Heart sa Fashion Week sa Chika ni Aubrey Carante. Kapuso global fashion icon meets viral Thai socialite. Yan ang cute interaction ni Heart Evangelista at Ensemble Thai sa Paris Fashion Week. Kahit unang beses lang magkita, nag-click at nag-match agad ang energy ng dalawa na may pa-instant skit pa. Okay, you want these ones? I like this one. Oh, yeah. Hold the handle. From one socialite to another, na-meet din ni Heart sa Paris ang tinaguriang Queen of Rich Talk, ang American luxury fashion influencer na si Becca Blue. Si Becca, tinuruan naman ni Heart ng ilang Tagalog words na game na sinubukan ng social media star. You're hard-headed. Makulit, ha? Makulit ka. Hard-headed. Oh, yeah, I am. Yeah. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Charot. 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 It's like carrot with charot. She's like my Duolingo. May moment din si Heart with other global personalities and fashion icons sa kanyang sunod-sunod na front row appearances sa mga exclusive haute couture fashion shows, kung saan agaw eksena ang kanyang curated high fashion outfits. Paano nga ba napupull off ni Heart ng transformation from outfits to hair and makeup, pati na accessories? Ginagawa lang daw nila yan sa loob mismo ng sasakyan sa tulong ng kanyang glam team. Hindi rin daw dapat kalimutang mag-hydrate dahil bukod sa summer sa Paris, ay nagkasakit at na-ospital pa recently si Heart. Bukod sa kanyang show-stopping fashion moments, patuloy namang naipapakita ni Heart ang kanyang bubbly personality, wit and humor as a host ng Kapuso original game show na The People Have Spoken na napapanood tuwing Sabado sa GMA Network.
Aubrey Carampel, updated to showbiz happening. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.